Itinapon ng Diyos si Satanas mula sa langit dahil sa kanyang kasalanan at pag-aaklas. Sinabi ni Jesus na nakita niyang bumagsak si Satanas mula sa langit tulad ng kidlat. Ngunit bakit hindi na lang pinatay ng Diyos si Satanas at ipinatapon siya magpakailanman? Bakit patuloy na umiiral si Satanas? Sa ating pag-aaral ng Biblia ngayon, lilinawin natin ang katotohanan kung bakit hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas o ang kanyang mga nahulog na anghel at kung bakit hindi niya sila aalisin. Si Satanas ay isang kilalang tauhan sa Biblia. Gayon pa man, ang hindi alam ng karamihan ay ang salitang Satanas ay nangangahulugang kalaban o kaaway. Maaari rin itong mga hulugang nahulog. Tandaan na ang kanyang pangalan ay hindi ang nahulog na isa, kundi isang nahulog na nangangahulugang ito ay nasa patuloy na kasalukuyang anyo. Ipinapahiwatig nito na siya ay patuloy na bumabagsak, patuloy na nagiging mas madilim at mas masama. Sinasabi sa aklat ng pahayag na siya ay itinapon sa isang walang hanggang bangin na nangangahulugang siya ay patuloy na bumabagsak. Ganito ang nagagawa ng kayabangan sa iyo. Ginagawa ka nitong mas masama sa paglipas ng panahon. Kung hindi mo haharapin ang kayabangan sa iyong buhay, sisirain ka nito. Sinasabi sa Kawikaan 16 versikulo 18 na ang kayabangan ay nauuna bago ang pagkawasak at tandaan na ang pagkawasak ay hindi palaging kamatayan dahil sinabi ni David sa awit, 3 versikulo 4 na tinutubos ng Diyos ang kanyang buhay mula sa pagkawasak. Maaaring may nangyayaring pagkawasak sa iyong buhay habang ikaw ay buhay pa. Ang iyong kayabangan ay maaaring sumisira sa iyong mga relasyon, iyong mga pinansya, at mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Paano mo ito mapipigil? Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Si Satanas na kilala rin ng ilan bilang Lucifer ay ang sinaunang manunukso na sinusubukan linlangin ang sangkatauhan upang suwayin ang Diyos sa loob ng libu-libong taon. Nagsimula si Satanas bilang isang anghel sa langit, nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at papuri. Ngunit hindi nasiyahan si Satanas sa paglilingkod at pagsamba lamang sa Diyos. Nais niyang siya ang paglingkuran at sambahin. Nais niyang makita bilang kapantay o mas mataas pa sa makapangyarihang Diyos. Kaya't nag-organisa si Satanas ng isang pag-aaklas sa langit, nagtipon ng isang hukbo ng mga anghel, at inilihis ang kanilang mga layunin laban sa mga layunin ng Diyos. Ang mga anghel na ito ay kilala bilang mga nahulog na anghel. Ang digmaan sa langit ay mabagsik. Sa isang panig, ang Arkanghel Miguel at ang kanyang hukbo ng mga anghel na mandirigma. Sa kabila, si Satanas sa anyo ng isang napakalaking dragon kasama ang libu-libo at libu-libong mga demonyo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matagumpay na napatalsik at natapos ang labanan. Nang mapatalsik si Satanas at ang kanyang mga anghel mula sa langit, sinasabi sa pahayag 12, versikulo 7 hanggang 8, at nagkaroon ng digmaan sa langit, nakipaglaban si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon, at nakipaglaban ang dragon at ang kanyang mga anghel, at hindi sila nanalo, at wala na silang lugar sa langit. Makikita mo na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay may lugar, posisyon, at dimensyon sa makalangit na kaharian, ngunit nawala ito sa kanila. Ngunit bilang isang Kristiyano, nakamit mo ang isang lugar sa langit. Sinasabi sa Efeso 2 versikulo 6, at tayo'y ibinangon ng Diyos na kasama ni Kristo at pinaupo na kasama niya sa makalangit na mga lugar sa kay Kristo Jesus. Ngunit bakit hindi na lang pinatay ng Diyos si Satanas at ang lahat ng kanyang mga anghel? Bakit niya sila pinayagang makatakas sa lupa upang magdulot ng kamatayan at pagkawasak sa sangkatauhan? Narito ang tanong na ating tatalakayin sa video ngayon. Manatiling nakatutok para sa mga kasagutan. Ang pangunahing dahilan ay hindi maaaring patayin ng Diyos si Satanas o ang kanyang mga anghel sapagkat sila'y nilikha ng Diyos at sa wangis ng Diyos na isang espiritu. Ang Diyos ay isang espiritu ayon sa Juan 4 versikulo 24. Sa makatuwid, si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay mga espiritu rin at dahil dito ay hindi maaaring mamatay. Ang katotohanang si Satanas ay buhay ay nangangahulugang may partikular na layunin ang Diyos para sa kanya. Ang Diyos ay may plano para sa lahat ng nilalang. Nilalang niya sila lahat na may layunin
At kahit na ang paglikha ay hindi pipiliin ang kalooban ng manlilikha, ang Diyos na manlilikha ay may paraan ng paggamit ng mga pangyayari, maling desisyon at pagpili para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't pag-aralan natin kung sino si Satanas at kung paano ginagamit ng Diyos si Satanas ngayon. Sa aklat ng Isayas, Kabanata 14, makikita natin kung paano bumagsak si Satanas mula sa langit. Ang tekstong ito ay nagbibigay sa atin ng pagtingin sa sinabi ng Biblia tungkol sa kanyang pag-aaklas. Paano ka nahulog mula sa langit, tala ng umaga, anak ng bukang liwayway? Itinapon ka pababa sa lupa, ikaw na minsang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa trono sa bundok ng kapulungan, sa pinakamataas na mga taas ng hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na katulad ng kataas-taasan, ngunit ibababa ka sa Sheol, sa kalaliman ng hukay. Isa pang pangalan na karaniwang itinatangi kay Satanas ay Lucifer, na literal na nangangahulugang tagapagdala ng liwanag. Makikita natin na si Lucifer ay ipinatapon dahil sa kanyang mga ambisyong mayabang. Ang kasulatan na ito ay isang malinaw na pahayag ng nangyari kay Lucifer. Isa pang sanggunian sa pagbagsak ni Satanas ay matatagpuan sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 28. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at perpekto sa kagandahan. Nasa Eden ka sa hardin ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay pinanamit sa iyo. Cornalina, krisolita at esmeralda, topasyo, onyx at jasper, lapis lazuli, turkesa at berilo. Ang iyong mga settings at mountings ay gawa sa ginto. Noong araw na ikaw ay nilikha, ang mga iyon ay inihanda. Pinahiran ka bilang isang tagapagbantay na kerubin, sapagkat gayon ko ikaw ay itinalaga. Nasa banal na bundok ka ng Diyos, lumakad ka sa gitna ng mga nag-aapoy na bato. Ikaw ay walang kapintasan sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay nilikha, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong malawak na pangangalakal, napuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya't itinaboy kita ng may kahihiyan mula sa bundok ng Diyos at ipinatapon kita, bantay na kerubin, mula sa gitna ng mga nag-aapoy na bato. Ang iyong puso ay naging mapagmataas dahil sa iyong kagandahan at nasira mo ang iyong karunungan dahil sa iyong karilagan. Ipinatapon kita sa lupa, inilantad kita sa harapan ng mga hari upang malasahan nila ang iyong kalagayan. Si Ezekiel ay nagsasalita dito tungkol sa isang perpektong nilalang na nilikha ng Diyos upang maging maganda at mahalaga. Ngunit may nangyari. Natagpuan ang kawalan ng katarungan sa nilalang na ito. Siya ay nagkasala at dahil sa kasalanang iyon, ipinatapon siya ng Diyos mula sa paraiso. Ito ay isa pang pagtukoy sa pagbagsak ni Satanas. Bumagsak siya dahil may binhi ng kawalan ng tiwala sa kanya. Mayroon siyang umuusbong na kapalaluan, isang bagay na hindi papayagan ng Diyos sa langit. Ang katotohanan ay ito, si Satanas ay isang mataas na anghel sa langit. Siya ay bumagsak ng napakalayo na siya ay naging hindi lamang si Satanas ang nahulog, kundi si Satanas ang manunukso. Sobrang arugante sa kanyang mga paraan na hindi niya mapigilan ang pag-akay sa iba sa maling landas, tulad ng kanyang paglihis. Si Satanas ay isang manumbat din na makikita sa aklat ni Zacarias Kabanata 3, kung saan mayroon tayong malinaw na imahe ni Joshua sa harap ng Diyos, na may si Satanas sa kanyang kanang kamay na nag-aakusa laban sa kanya. Sa bagong tipan, nakikita natin na patuloy na tinutukso ni Satanas ang sangkatauhan. Maging ang Panginoong Hesukristo ay tinukso ni Satanas sa loob ng 40 araw sa ilang. Sa kalaunan ng kanyang ministeryo, gumawa si Jesus ng pahayag na kinukumpirma ang pananaw ng lumang tipan tungkol sa pinagmulan ni Satanas nang sa Lucas 10 versikulo 18, sinabi niyang nakita niya si Satanas na bumagsak tulad ng kidlat mula sa langit. Isang halimbawa ay matatagpuan sa 2 Pedro 2 versikulo 4. Sapagkat kung hindi pinaligtas ng Diyos ang mga anghel nang sila ay nagkasala, kundi ipinadala sila sa impyerno, inilagay sa mga tanikala ng malalim na kadiliman upang panatilihin para sa paghuhukom, sinabi ni Judas sa unang kabanata ng kanyang liham,
At ang mga anghel